Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe. Follow sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan. Okay, una nating pag-usapan nga itong na-realize ng taong bayan na lahat ng ito ay sa kadahilanan na hindi na po na naaayos ng tama ang mga problema ng bansang ito dahil busy ang administrasyon kay VP Sara. Busy sila sa Vice President dahil talagang mas inuna nila na in the near future sila pa rin ang mamumuno sa bansang ito. So dapat nilang i-eliminate si VP Sara para hindi makatakbo si VP Sara sa 2028. So kung ano-anong mga investigasyon ang ginagawa nila kay VP Sara, wala naman sila, sinabi nga ni VP Sara, kung talagang meron kayong ebidensya sa mga pinupukol ninyong mga aligasyon, mag-file na kayo doon sa korte. 'Di ba? 'Yun ang pinapatatawag pa siya doon sa NBI. Useless. Pumunta man siya doon o hindi man siya pumunta doon, meron pa rin, kakasuhan pa rin siya, 'di ba? So, this will, alam nyo, yung mga ipapatawag siya sa NBI, ipapatawag siya dito sa mga tuwadcom, kung ano-anong mga kadramahan nitong administrasyon na ito, para mapabalita itong si VP Sara na may kabalastugan. Magagamit ito Meron kasing mga taong bayan na mga nanunood lang sa mainstream media na medyo malilin lang, madadala, bawas na rin ito sa mga buboto kay VP Sara sa 2028. Tapos sila, while they are hitting VP Sara sa mga paninira, sila naman, namimigay naman sila ng mga ayuda-ayuda. Di ba? Legal na nga yung vote buying ayon kay VP Sara. Namimigay sila ng ayuda. So, syempre, yung malilin lang na mabibigyan ng ayuda, syempre, buboto sa kanila. At the same time, sinisiraan si VP Sara. So, dalawa po ang kanilang strategy na yan. Naninira kay VP Sara, deduction sa buboto kay VP Sara, at nabibigay sila ng ayuda, meaning to say, nagdagdag sila kung sino yung buboto, kung sino yung madadani sa kanilang ginagawa. Diba? Dalawa. Tingnan lang natin kung hindi ba mulat na ang taong bayan. Kasi po, busy sila sa kanilang preparation for 2028 election o 2025 election. Busy sila, napabayaan na po itong mga problema natin sa Pilipinas. At isa dito, itong PhilHealth. Pakinggan natin itong balita na ito kasi kung noon pa, kung hindi sila busy kay VP Sara, noon pa sana ito tinututukan ng gobyerno natin. Kawawa nga tayo kasi importante itong PhilHealth, di ba? Ito, pasok. Gusto raw turuan ng leksyon ng mga mambabatas ang PhilHealth kaya hindi nila ibinigay. May turo-turo talaga ng leksyon. Grabe. Play. Yang bilyon-bilyong pisong subsidy na hinihingi nito para sa susunod na taon. Ako hati akong dito. Yung kung marami kasing nagtatanong sa akin, Donmar, ano ba yung opinion mo dyan na zero budget ang PhilHealth? Ako, pakinggan muna natin ang kanilang reason. Okay? Kasi tinitimbang ko yun, yung reasoning ng kabila at reasoning ng dito rin. Okay? So tingnan natin anong epekto nito. Pero ang ilang senador umaalma. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ni Singkong Duling, walang matatanggap na... Ni Singkong Duling. Ganun talaga yung pagkakasabi, Ni Singkong Duling. Yeah. Grabe. Good job. TV5. Para talagang mag-i-intense yung balita. Ni Singkong Duling. Ganun pala yun, So, dapat ganun talaga yung magbablog ako. Ni Singkong Duling. Hindi binigyan ng budget. Ganun pala yun. Subsidiya ang PhilHealth mula sa gobyerno sa susunod na taon. Ulitin natin yun na part na yun, okay? Pero ang ilang senador umaalma. Nasa
Bakit nag-o-off yung... Walang matatanggap na subsidiya ang gobyerno sa susunod na taon. Yan ang mga mambabatas ng isa pinal ng Bakit ito? Wait muna ha. Nag-drop off yung volume. Isang subsidy Wait. Ano ba to? gusto raw turuan ng leksyon ng mga mambabatas ang PhilHealth kaya hindi nila ibinigay ang bilyon-bilyong pisong subsidy na hinihingi nito para sa susunod na taon. Pero ang ilang senador umaalma. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ni Singkong Duling, walang matatanggap na subsidiya ang PhilHealth mula sa gobyerno sa susunod na taon. Yan ang naging desisyon ng mga mambabatas ng isa pinal ng Bicameral Conference Committee ang higit 6.352 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Sa orihinal na 2025 budget, may 74 billion pesos dapat na matatanggap ang PhilHealth. Pero inalis yan ng mga senador at kongresista. Ang dahilan, may 600 billion pesos na reserve fund pa raw ang PhilHealth na nakatenga. Kailangan nilang gamitin mo. So, ito ha. Lilinawin natin. Supposedly, humihingi ng 74 billion pesos ang PhilHealth. Okay? Sa budget ng 2025, I think, no? Kasi 2024 naman ngayon, di ba? So, humihingi sila ng budget na 74 billion. Malaking pera yun, ha? Oh. Ngayon, hindi po ibinibigay ng gobyerno ang hinihingi nila. Kasi ang reasoning raw, meron pa silang 600 billion na nakabinbi na pera. Ano sa tingin nyo? Tama ba ito? Meron pa ha, kasi ang daming pera ng PhilHealth, 600 billion. Kaya, ayon kay Grace po, bakit naman tayo magbibigay ng 74 billion na budget na meron pang 600 silang pera na ito? Okay? So, linawin natin kung ano ang explanation ni Grace po dito. Na yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Kamakailan lang, naging kontrobersyal ang pagsasauli ng halos 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth sa National Treasury na hinarang sa Korte Suprema. Grabe, ang dami pala ng pera ng PhilHealth. Okay? Ako ha, ito yung own opinion ko. Kung sobrang dami ang pera ng PhilHealth, kasi mamaya ha, ipapakita ko rin. May point rin itong si Pimentel. In-interview itong si Pimentel ni sino ba yung sa TV5? Yung isa, si Ted Filon. In-interview siya ni Ted Filon. Pakinggan rin natin para patas ha, para patas. Para makita natin kung sino ang tama sa kanila. Yung administrasyon natin, hindi naman yung tama. May tama talaga sila. Tama ba? Tama yung administrasyon. Pero ito, si Grace po at si Coco Pimentel, wala po tayong kakampihan sa kanilang dalawa. Okay? Coco Pimentel and Grace po is doing a great job. Kasi po, pinag-usapan itong PhilHealth. Okay? Na instead, itong PhilHealth na ito, dapat rin itong pag-usapan sana ng Kongreso. But busy sila kay BP Sara eh. Ngayon, ang reasoning dito sa kabila, bakit naman tayo magbibigay dyan sa 74 billion na may 600 billion pa? Diba? At ito naman kay Coco Pimentel, mamaya. Basta ang nakasaad lang dito, ako, kasi napansin natin ang daming pera. Dapat sana, ito, own opinion ko ito ha, kung ma-hospital po ang tao o Pilipino o taong bayan, example in-example kasi ito ni Coco Pimentel eh. For example, ikaw ay na-hospital ka o yung kabag-anak mo na-hospital o yung magulang mo ba o kung sinong na-hospital.
at meron kayong bayarin sa hospital na 600,000 pesos. Malaki rin yun, di ba? 600,000 pesos. Ang ibibigay ng PhilHealth dati, 20,000 lang. Ang liit-liit naman, di ba? Sa daming pera ng PhilHealth, sa 600,000 na bill mo sa hospital, ang makover ng PhilHealth, 20,000 lang pesos. So, nagreklamo dyan ang taong bayan. So, syempre, pinakinggan ang taong bayan. Sabi nila, I'm not so sure ha, pero sabi nila, nag-increase na raw ng 190%. I cannot specify the correct detail kung, for example, you have 600,000 na bill sa hospital, kung ilan na ba ang makukover ng PhilHealth. Kasi ako sa tingin ko, tama rin, di ba, na kung talagang malaki na ang pera ng PhilHealth, kung kaya ng PhilHealth na i-cover lahat ng hospitalization ng tao, i-cover nyo lahat. Di ba? Kasi kung ganon, marami ang pera ng PhilHealth, nakalustay lang yan lahat dyan, wala, natutulog lang yung pera, hindi nagagamit. Di ba? Yun ang aking opinion dyan. Now, itong hinihingi ng PhilHealth na 74 billion, nagtatanong rin ang taong bayan, para saan itong subsidiya na ito na hinihingi ng PhilHealth, 74 billion? Diba? Para budget sa kanila. Para saan ito? Yan ang dapat malaman ng taong bayan. Okay? Pero I know, dagdag ito sa mga facilities, mga equipments, sa mga hospitals. Alam ko, dyan yan pupunta. Baka sasabihin na rin ng iba, yung 600 billion na nandun, baka yun pwede yung gamitin. Di ba? Meron ring mga ganong paliwanag. Bakit hindi gagamitin yung 600? Basta ako sa akin, ang aking opinion dito, yung 600 billion, para sa akin, ibigay na yun lahat sa tao. Kung merong ma-hospital yan, ayan. Magkano yung mo? Yung bill mo, 1,000 lang yan. Ibigay. Ilibre na ng hospital yung tao. Tapos, lagyan pa natin ng kapag ka na, makalabas ka na ng hospital, o bigyan ka pa ng subsidy para sa mga gamot mo. Ganon. Di ba? Lahat tayo mabubusog. Bakit hindi makaya yun ng bansang ito? Di ba? Patuloy. Prema kalaunan. Kaya si Senate President Jesus Cordero gusto raw turuan ng leksyon ng ahensya. Hindi para sa amin na... Para sa akin, subsidy para yan sa mga walang pambayad sa hospital o mahihirap. Oo nga. Ako, sa tingin ko syempre yung mga oligarko, mga mayayamang tao, hindi na yan dadaan sa PhilHealth. Yung mga mayayaman, hindi na po dyan mag-a-apply ng PhilHealth o magpa-register ng PhilHealth kasi may kaya na sila eh. Kasi yung PhilHealth, pipila ka, di ba? Kung magbabayad ka nga, pipila ka. O yung mga requirements, pipila ka rin. So syempre, yung mga mayayaman, hindi na sila Ang sa akin lang, kung sino itong mga naka-register dito sa PhilHealth, yun po, ilibre lahat kung po pwede. I-reward yung kapalpakan nila, hindi ginagawa ng PhilHealth ang trabaho niya. Paglilinaw naman ni Senator Grace po, may inilaan pa rin silang budget para sa operasyon at pasahod ng mga taga-PhilHealth. Pero tutol pa rin ang ilang senador na walang binigay na subsidiya sa ahensya. Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Tinawag namang unfair, illegal at posibleng unconstitutional ni Senator Risa Hontiveros ang pagtanggal sa subsidiya ng PhilHealth. Pambayad daw sana ito sa premium contribution ng mga mahihirap, senior citizens at PWDs. Malaking dagok daw sa layunin ng universal healthcare sa bansa ang ginawa ng Kongreso. Pero kung may binawasan, meron ding... So, yung 74 billion na subsidy, dagdag ito.
para sa mga mahihirap nating kababayan. Kung yun rin naman ang point, di ba? Pwede naman yung ibigay. Pero nabanggit kasi ni Grace po na parang may nabanggit siya na dapat turuan natin ng leksyon itong PhilHealth. Kasi hindi raw ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Sabi ko, patay tayo dyan eh. Sa totoo lang, patay tayo dyan. Alam nyo ba kung bakit? Kung tuturuan mo ng leksyon ang PhilHealth, ito lang ang sa akin ha, pasensya ka na Grace po, walang personalan. Kung tuturuan mo ng leksyon ang PhilHealth na hindi mo bigyan ng 74 billion na subsidiya, ito yung opinion ko. Ang kawawa dito taong bayan. Ang kawawa dito yung mga pobre nating mga kababayan. Hindi naman siguro maganda yun. Di ba? Kasi sa kabalastugan at mga katamaran nitong PhilHealth, sa kanilang yung mga mali-mali na ginagawa nitong PhilHealth, binibigyan sila ng leksyon ng yung kongreso o yung gobyernong ito. Which is, kung bibigyan nyo ng leksyon, ang magsasuffer dito, taong bayan. Hindi po PhilHealth ang tinuturuan nyo nga, binigyan nyo nga yung leksyon, pero kawawa rin ang taong bayan. Sa bagay, kung yung 74, hati talaga yung aking opinion dito kasi baka nag-iisip rin si Grace po na itong 74 billion, baka kukurakutin na naman itong 74 billion. Oy, Delia Pinedab, ayan. Yung ating moderator. Ang maapektuhan ay yung mga taong walang pambayad sa pang-hospital. Correct nga, yan. Charito Pitan, bakit ngayon ka lang? Mayong hapon, Don Mar. Di ba? Tinuturuan nila ng leksyon ang PhilHealth, pero kawawa ang tao dito. Pero kung magbibigay naman tayo ng 74 billion, how can we assure na ito 74 billion, maibigay talaga ito ng tama? Patay tayo dyan. Lahat kung saang option tayo pupunta, parang natatakot na tayo. Di ba? Kung bibigyan natin ng 74 billion, natatakot tayo. Baka kukarakutin ito nila. Kung hindi naman tayo magbibigay ng 74 billion sa PhilHealth, kawawa rin ang taong bayan. Anong option? Paano na itong bansa natin? Ayan, sa kakabisi nyo kasi sa pagpuna ni BP Sara, ayan tuloy, ang sakit ng problema ng Pilipinas. Hoy, DOTV, yung aking partner dyan, mag-subscribe po kayo, DOTV. Punta ka sa EDSA, DOTV, para mas lalong lalaki yung channel. Hoy, mag-subscribe na kayo dyan kay DOTV. Magaling rin yan. Yan, patuloy. Lumobo ang budget, gaya ng Department of Public Works and Highways na umabot Busy po si Charito Pitan. Okay lang po. Walang problema. nasa higit 1.1 trillion pesos ang budget sa susunod na taon. Ito ay matapos dagdagan ng mahigit 200 billion pesos ang ahensya sa BICAM. Hindi naman masaya ang ilang senador dahil hindi na pagbigyan ang hinihinging pondo sa ibang ahensya, gaya ng 800 million pesos sa dagdag sana para sa DOST na pambili dapat ng mga bagong kagamitan ng FIVOX at Pag-asa. Sana nahanapan ng paraan, we could have lobbied for the increase of their budgets, but I'm just disappointed. Niratipikahan na ng Kamara at Senado ang BICAM report para sa 2025 national budget. Ipapasa na ito sa palasyo at inaasahang mapipirmahan ng Pangulo bago magpasko. Nagbabalita mula sa Frontline. So ito na lang. Kasi po yung proposal na yan, yung budget na yan, ipapasa na kasi, 'di ba? Magtatapos na eleksyon na pagka Mayo, 'di ba? Ay sa akin lang dito, talagang zero budget na itong PhilHealth. So ngayon, PhilHealth, alam nyo na parang china-challenge kayo ngayon ng mga senador, no? China-challenge sila, hindi sila bibigyan ng 74 billion na subsidiya. So china-challenge kayo, i-prove nyo, PhilHealth ha, PhilHealth, kung nakinig kayo ngayon, i-prove nyo na yung PhilHealth na ahensya, hindi kayo kurakot. Pangalawa,
ipakita nyo sa taong bayan at sa administrasyon na ito o gobyernong ito, ipakita nyo na worth it kayong bigyan ng subsidiya. Okay, sabi pa nga ni Grace po, meron pa kayong pera na 600 billion. Sa 600 billion na pera na yan, marami na po kayong magawa dyan. Okay? Dagdag sana itong 74 billion na subsidiya, pero hindi binigay sa inyo eh. So this is the time para ipakita nyo sa taong bayan at sa gobyernong ito na nagkamali sila. Okay? Nagkamali sila sa desisyon. Yun, ma-challenge kayo doon. Pero I hope, PhilHealth ha, hindi nyo mamasamain ang ginawa dito sa kampo na Grace Pope na bigyan raw kayo ng leksyon kaya hindi kayo binigyan ng 74 billion. Imagine na, billion itong pinag-usapan natin ngayon ha, pero yung 125 million, yun ang importante sa administrasyong ito. 125 million, hindi Sara yung ano. Pero meron pala tayong totoong problema na dapat nating tutukan. Dapat nga kung matino pa itong bangag nating presidente, makialam siya dito, di ba? Dapat maglabas siya ng opinion niya dito. Diba? Ano nangyari? Busy. Kakasuhan si Pipi Sara. Yan. Diyan kayo magaling. Pero ang totoong problema patungkol dito sa PhilHealth, wala, pinabayaan lang nila. Di ba? So, ako sana wag naman masamain ng PhilHealth nung ginagawa ng budget ninyo ngayon, yung subsidy. Kasi po, kung totoo kayong nagserbisyo sa taong bayan, gamitin nyo ng tama ang 600 billion. Huwag nyo nang isipin yung mga hidwaan na yan. Ang isipin nyo, paano gumaan ang buhay ng taong bayan sa Pilipinas when it comes to healthcare services. Tama, hindi? Di ba? Tama naman talaga tayo. Diba? So, yun po. Napakinggan natin ang side ni Grace po. Wag mo na ako natuwa ako sa Sir Don Mar nang pumunta ka sa EDSA. Talaga Ma'am Rodora, kasi po yung promise ko inyo, talagang tutuparin ko yan eh. Okay? Babalik pa naman ako doon, no? Nag-ano lang ako, binabudget ko yung ano. Kaya nga kung sabi ko dito, kung sino yung magpapakulay, okay? Gagamitin ko yan sa budget natin papunta doon. Okay? Gabi guys, yung ginasta ko doon sa Maynila, sobrang laki. Sa hotel pa lang, 1,600 per day. Sa hotel 1,600 per day. Tapos, yung aming eroplano, umabot ng mga halos 18,000. Okay? Yung flight namin, papunta at pabalik. Kasi mahal pala yung flight ng eroplano kapag mabilisan yung pag-book mo. Dapat ikaw malayo pa, magbo-book ka na. Pero hindi naman kasi ganyan ang sitwasyon eh. 'Di ba? Kung pupunta kayo, alangan naman pupunta ako doon na walang rally, 'di ba? Magmukha akong tanga doon. So, dapat titingnan ko muna, mag-o-observe ako kung anong nangyari sa EDSA. Kung pwede na akong pupunta ako doon, 'di ba? So talagang mapipilitan akong kumuha ng ticket na medyo yung imprunto. So, mahal talaga yung ticket. Di ba? Pero kahit mahal, binabaliwala ko na lang yan. Kasi ang importante po, maipakita ko sa inyo, mga audience ito sa Don Mar TV, ang kaganapan doon sa EDSA. Okay? Na parang dadalhin ko kayo sa EDSA. Kasi hindi nyo kaya di ba? Yung iba dito, nagtatrabaho naman sa ibang bansa. Yung iba dito, hindi naman kaya na pumunta talaga doon kasi malaki nga ang gasto. So parang pupunta ako doon para kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, mafe-feel nyo na kasama nyo ako. Pumupunta tayo doon sa EDSA, di ba? So
hindi ko na I will not count kung how many yung nagasta, ngunit tapat subalit, di ba? May paganon-ganon na si Don Mar TV, oh. Ngunit at tapat subalit, di ba? Ngunit at dapat subalit, dapat kahit malaki ang ating ginagasta, natutulungan nyo naman ako sa mga pakulay ninyo. Okay? Malaking bagay na yun. Yung iba nga, talagang ayaw ko sanang magbigay ng aking GCash number. Pero meron talaga mga moderators, mahal na mahal ako ng mga moderators ko eh. Don Mar, yung GCash nyo, ibigay nyo na yung GCash nyo. Ganun talaga yung mga iba eh. Siyempre, sige ma'am, alangan naman, itatanggi mo yung blessing, di ba? Yung blessing kasi, naniniwala kasi ako dyan eh. Sabi kasi ng nanay ko, yung lola ko, dati na, kung merong blessing, tanggapin mo yan. Kasi, ang Panginoon po ang gustong mabigyan ka ng blessing. Kasi if you receive the blessing ng isipin mo yon, no? Kahit tao yung nagbibigay sa'yo ng blessing, sila yung silbi, they serve as the instrument of God na binigyan kayo ng blessing. So, tatanggapin mo yan. Kasi kung tatanggapin mo yung mga blessings na ibinigay sa inyo, marami pa pong blessing na dumarating. Okay? So, kaya nga ako nagpapasalamat eh. Ayokong manghingi. Ayokong as much as possible na gagasta yung aking mga audience para tulungan ako. Ayoko niyan. Kasi sumasahod naman kami sa YouTube. Di ba? O babadgetin. Pero kaya sabi ko, noon, kung yung merong magpapakulay, ginagawa kong moderator. Kasi extra na rin yun sa earnings namin. Pero ngayon, yung merong magpapakulay, sabi ko, ito na lang yung budget na gagawin kong pagpunta doon. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga nagbibigay sa atin. Okay? Sa konting tulong ninyo, malaki na po yun, di ba? Kasi sabi ko, bakit ko talaga pinasukan itong mundo ng vlogging? Mahirap. Ang hirap doon sa Maynila. Grabe, lakad ka ng lakad doon, punta ka ng MRT, lakad ka na naman. Yung pawis ko talaga, maganda naman, na-challenge ako. Nagbit-bit pa ako ng aking tripod, yung cellphone ko pa, yung bag ko pa, talaga, pero at the end of the day, pag makita mo na doon lahat ng mga vloggers, sina Padong, yung Bisdak, yung mga bigating vloggers doon, mawawala yung pagod mo eh. Kasi sabi ko, grabe, passionate talaga itong mga vloggers na ito kasi ipinaglaban talaga nila ang bayan natin, di ba? Palakpakan sa mga lahat ng vloggers. Okay, so patuloy tayo dito. Ngayon naman, pakinggan natin bakit pumalag itong si Coco Pimentel. Bakit raw hindi bigyan ang PhilHealth ng subsidy? Ito rin ang explanation ni Coco Pimentel. Coco Pimentel, pasok. Sa ating linya ngayon si Senador Coco Pimentel, ang ating pong Senate Minority Leader. Sir Coco, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha at sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Oy, Migs Duhina, thank you very much, Sir Don Mar, sa mga updates, lalo na sa mga OFWs na nasa inyong makikinig. Oy, walang anuman, Migs Duhina. Salamat. Salamat rin sa inyong assistance sa akin, yung mga tulong-tulong nyo. Senator, ano ho nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun, ang magandang tanong. Kasi bakit nangyari yan? Kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa sin tax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy.
So dapat hindi bumabayan ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, ziniro eh. Sino po itong sila, Senator? Connie Rocaberte. Good afternoon, Sir Donmar, watching from Cebu City while naglalaba. Ayan. Kuskusin mo yun ang kuskusin yung ano mo. Ha? While listening to Donmar TV. Laba lang kayo ng laba dyan. Ayan. Hindi nyo, alam nyo, Ma'am Connie, nasa tamang channel ka. While naglalaba ka, nakikinig ka dito. In that way, hindi mo mafe-feel ang pagod sa paglaba. Di ba? Di ba? So, ayan. Gawin nyo yung makinig lang kayo dito. Sabi ni Pimentel, bakit raw? Sino ba sila? Ang sinasabi mong tinutukoy mong sila. Di ba? Sila Crispo na yan. Well, yung mga nag-working group, yung mga technical working group, baliwala naman yung naging panel to panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal galing sa technical working group, ganun din. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng nakalantad na yun pala ang balak nilang gawin. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon sa PhilHealth. Ano po ang inyong masasabi doon? Pwede naman, binigyan na namin ng leksyon ang PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. As para sa Senado lang yung masasagot ko. As para sa pagdating sa Senado, committee hearing pa lang, katakot-takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pagdating sa budget hearing... ano ba yung mga rekomendasyon na ibinigay ninyo? Yan itatalakay yan ni Coco Pimentel. Ganun din. Pinagsabihan na sila paulit-ulit. At ang sagot naman ng PhilHealth sa amin, opo, naririnig namin ang mga ideas ninyo, ginagawa na rin namin yun. So katulad ng isang idea ko na mag-extend kayo ng dental services. I-cover ninyo ang mga bisita sa... Merong naglalaba kanina. Ngayon si Stephanie Jo Baradas, even me, I'm listening to you, Donmar. Nagpa-plansya ako ng uniform ko from TSA. Oy, baka mapasok ka. Ako pa yung pagbibintangan mo ngayon, Ma'am Stephanie, ha? Ingat-ingat kayo dyan. Pag-ayos ng ngipin. At sabi nila, gagawin na namin yun. So dadami na yung services na ibibigay nila, i-cover nila yung case rate, tapos taasan pa ninyo yung halaga ng case rate para... baka matanggal ka sa work, Charito Pitan. Habang nagwo-work, nakikinig. Sasabihin ng boss mo, sino ba yan yung vlogger na yung pinakikinggan nyo? Ha? Ano ba yan? Yung vlogger ninyong hindi marunong. Patuloy. Kunyari, 600,000 yung billing, ang binibigay ng PhilHealth, 20,000 lamang. So taasan ninyo kasi covered naman yun eh. So sinabi nila, gagawin namin at sabi nga nila, alos dinoble na nila, 190% na nga ang increase eh. So tapos ang isa pang idea namin, bababaan na namin yung contribution ng mga mamamayan, yung mga direct contributor, ibababa na natin yung percentage. Ngayon ay 5%, ibababa natin sa 3.25%. So ginagawa na, meron na tayong mga idea, panukala na ginagawa na ng PhilHealth. So, wrong timing na isisiro sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow. Tapos, actually, sa totoo lang, may point rin si Pimentel eh. Bakit ngayon lang hindi bigyan ng subsidiya ang PhilHealth na sinirmona na raw nila ang PhilHealth? Sinabihan na raw nila ang PhilHealth na taasan nyo yung assistance. Kaya nga, umabot ng 190%. So, for example, kung mag-6, sinong marunong mag-calculate dyan? Sino ang magaling mag-calculate dyan na ang 600,000 pesos na bill nyo sa hospital, ang assistance na ibibigay ng PhilHealth ay 190%. Sige nga, sabihin nyo, yung magaling sa math nating mga kababayan dyan, kasi hindi ako marunong sa math bagsak ako lagi sa math teacher ko nung high school ako
Oy, peace sa aking math teacher na lagi mo akong binabagsak ha. Play. Anticipated natin, yung cash out nila, lalaki kasi nga, linakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services. Gaya nga ng sinabi ko. Diba? Isa ito ha. Dental services. So ang PhilHealth, dinadagdagan na ng PhilHealth ang serbisyo nila. I-try ko yan ha. Magpaano siguro ako, magpaayos ako ng tango tapos pupunta ako sa anong tawag doon? Kokontakin ko yung PhilHealth ko. Gaano ba yung katotoo? Mayroon na bang nakatry diyan? Dental services na. Yung PhilHealth natin pwede na. Okay, so yan ang argumento ni Coco Pimentel. Bakit ngayon lang itong hindi na binigyan? Na ang dami ng ginawang serbisyo itong PhilHealth. Yan. Ano ba ang masasabi niyo, Senator, doon sa katwiran na 600 billion ang kanilang hindi ho ito actually Muhammad Guiani. Maraming salamat po. hindi ito surplus sabi nga ni Ma'am Shelo Magno, ito ho ay reserve fund na iba daw ho naman ang kahulugan. And kahapon sabi po ng taga PhilHealth, hindi yan 600 billion kung hindi 431 billion lamang. Correct. Alam mo, yung figure na yan, Di ba? Hindi raw 600 billion, naging 400 billion na. So saan napunta yung 200? wala talagang makapagsabi kung magkano yan. Patay tayo dyan. Ano ba talaga? 600 billion or 400 billion? Mapipake news tayo dito eh. Tapos, sasabihin na naman ni Pimentel na yan ang hindi natin alam kung ano ba talaga. 600 billion or 400 billion na. Loko na tayo dyan. Oy, PhilHealth! Grabe ka naman kayo. I-check nyo nga kung magkano yung pera nyo dyan, pastilan. Galaw ng galaw from 400 to 600 billion. Pero ako, ang gamitin kong figure ng PhilHealth kasi sila naman may hawak ng books nila eh. So, let's say meron silang 400 billion pesos. Pero, siyempre meron pang mga, let's say yan ang hawak nila ngayon. Pero siyempre meron pang maniningil sa kanila eh. Yung mga past services na nabigay nila, sinisingil pa rin po yun. At saka ini-examine pa nila yun bago naman nila bayaran. So, hindi totoo na hawak silang cash ngayon na 400 billion pesos, yan ay free cash. Free in the sense na pwede nilang gamitin sa kahit saan nila gustong gamitin. Hindi yan, kasi ang iba dyan, committed na. Tapos meron ang concept na insurance liability claim. So, pwede ring iba dyan ay kinokontest pa, pinaglalabanan pa kung dapat bang bayaran ng PhilHealth o hindi. So, dapat pabayaan na natin yung hawak ng PhilHealth na 400 billion pesos. Oy, makinig kayo ha. Makinig kayo lahat kasi importante po ito. Lahat tayo dadaan biya sa PhilHealth. Makinig lahat. Kasi iba naman itong topic natin eh. Ang topic natin, meron tayong sin tax law na sinabi natin na yung buwis na kinokolekta sa matatamis na inumin, sa alcohol at saka sa mga sigarilyo at saka vape products. Yun, sin tax law, yun yung sa mga inumin. May mga kasalanan kasi yun na mga paninda. Vape, sigarilyo, yun, kinukuha doon yung sin tax. Ang parte nun, kailangan ibigay sa PhilHealth. So dapat sinusunod yung batas na yun kahit na magkano pa man ang hawak na cash ng PhilHealth. Kasi ibang mandato yun eh. Yung pagkolekta ng buwis at pag-remit sa PhilHealth, ibang mandato yun. Senator, ano ho ang implikasyon nito na nag-zero? Ngayon ko nga rin nalaman niya, yung sin tax na ikokolekta ng gobyerno, dapat rin yun ibigay sa PhilHealth. Because it deals with, itong mga tax na ito deals with the health of the Filipino people, which is tama rin naman. National government subsidy sa PhilHealth sa usapin number 1 doon sa contribution ng mga indirect members, number 2
doon sa binabanggit nyo, natataasan na po yung case rate na binabanggit nyo, pati ilan pang mga serbisyo. Yun nga ang ano eh. Yun nga ang argumento dati eh. Ito mga OFWs natin, nagbabayad ng PhilHealth. Di ko alam kung nagbabago na yan ngayon ha. Nagbabayad sila ng PhilHealth, itong mga OFWs natin. Tapos, hindi naman nila personal na magagamit ito. Kasi doon sa tinatrabahuan nila, meron rin silang mga insurances doon. Na ibibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro. Baka magkabulilyaso tayo kasi sa I'm sure ang Kongreso hindi naman kami Hoy, Rubitabios! Welcome back. Bakit ngayon ka lang? compute niyan yung actuarial, ang tawag yata diyan actuarial science eh. Yung pagko-compute kung kakayanin ba ng fund o hindi. Kaya dapat hindi talaga sa galit dinaan eh na gusto natin pagalitan ng PhilHealth isi-zero natin. Dapat close consultation sa My PhilHealth. point. Magkano ang pinaka-minimum na kaya ninyong i-absorb para hindi masira yung mga plano ninyo? Ganun yun, kasi marami na nga silang plano. Dinoble nga nila yung case rate eh. Dinagdagan pa. May dental services at meron pa yata yung konsulta. Busy pa. Yung pupunta ka sa clinic, pagkukonsulta ka lang sa Ruby doktor, hindi Tabios ka is naman okay. kailangan ma-confine sa hospital, pwede na yun i-charge sa PhilHealth. So, bagong feature na naman yun. Perlita, dapat- hello po. Dapat talaga malapitang konsultasyon with PhilHealth yan bago ginalaw yung 74.4 billion pesos na proposal ng administration na ito. Kasi yung 74 billion pesos na yun, galing sa NEP yun eh. Proposal yan ng administration na ito. So ano pong implikasyon nun? Magkaroon kaya ng katwiran ng PhilHealth ngayon? Una, na hindi makakolekta ng contribution for indirect members that will result na hindi natutuparin ang kanilang mga ipinangakong pagbabago? Huwag nilang gawin yun. Makakasuhan sila dyan. Pero kailangan bumalik sila sa drawing board at mag-computation sila. Pakita nila ulit sa amin na dapat naman yung 400 billion din ay hindi rin naman natin nakikitang natutulog lang sa habang panahon tulog. So dapat pakita rin nila na ginagamit din nila yun. Opo. Pero again, the implication po nito, ito pong kawalan ng subsidy ngayon, ano ang implikasyon nito para doon sa mga supposed to be nga po indirect members na siyang pinagkukunan po ng kanilang contribution? Dapat wala. Pero tama yun kasi magkakaroon nga ng duda. Pero dapat wala. Kasi una sa lahat, yung mga indirect members, nabayaran naman yung kanilang mga premium contribution sa mga nakaraang panahon eh. Nabayaran na yun. So, wala naman tayong rule na pag makamiss ka na isang taon, hindi ka na covered. Kasi meron tayong mandato na universal coverage. Nasa batas yun. Kaya binabayaran ng national government yung premium. Pero ano yun, parang nagko-compute tayo na ang cover dito ilang milyon ha, pero sa computation lang yon, yung milyon ang covered sa computation lang ng subsidy. Pero dapat sa pag-function ng PhilHealth, lahat ng Pilipino covered, lahat. So dapat hindi maapektuhan ha. Kung may insidente na ginamit 'yon, sabihan ka agad ng mga mambabatas para mauna ang PhilHealth at wag gawin ng PhilHealth 'yon at sigurado makakasuhan sila. Okay. Kung ganyan po na zero allocation na ng subsidiya from the national government, yung sinasabi po ninyo na koleksyon sa sin tax law natin, saan kaya dadalhin? Magandang tanong. Napakagandang tanong. Saan nga dadalhin? Kasi nga Di natin alam. Kasi yung sin tax na yan na makokolekta ng gobyerno galing sa mga inumin, sa mga vape, sa mga sigarilyo, mapupunta sana yan sa PhilHealth. Ngayon ang tanong, saan yan mapupunta? Ito, analysis ko. Ha? Ayuda! Ayuda na naman yan! Kawawang bayan. Yan naman, no? Ano nga, posible nga, no? I might be wrong, I might be correct, pero pupunta siguro yan sa ayuda.
Kinumpute yung 74.4 billion Ay, nako. pesos, 53 billion doon. Yung computation nga na koleksyon na, hindi to koleksyon sa future, na-kolekta na. So 53 billion. Tama po yun. Saan nga pupunta yun? Kaya tinanong ko yan na Ted sa interpellation at ang sagot sa akin ay in writing na lang kasi siyempre hindi naman din memorize kung saan dinala yun. Pero ang isang na-establish natin doon, nadala yung pera pang health sana para sa PhilHealth napunta sa non-health. Kasi ang pinakatumaas na budget ay DPWH eh. So infrastructure 'yun. Is that lawful? That's a good question. Kaya nga, ang sinabi ko nga rin sa interpellation ko, we are inviting another case before the Supreme Court, especially from health advocates. Kasi nga, number one, sasabihin nga ng health advocates, may mandato nga to remit, hindi sinunod, ziniro pa. Hindi lang sa binawasan, ziniro pa. So, is that, maganda tanong, can that be done? Kasi dalawang nagbabangga ang batas. Isa about the budget, isa about tax collection and the health and the remittance for health. So yung pangalawa, very specific yung pangalawa actually. Mas para sa akin mas specific law yung sinasabi mo na ito yung formula para ito yung halaga na ibibigay mo sa PhilHealth. Very specific yun kaysa sa budget law na general. Opo. So, sir, sa ngayon po na ito ang sitwasyon, pipirmahan ng presidente na po daw ito after the review. May remedyo pa ho ba dito ang presidente? So, pag ziniro kasi, I do not kung may remedyo na pwede niyang dagdagan. O kasi ziniro na nga eh. So, kayo, wag na kayong umasa sa presidente. Wala yung paki. Di ba? Busy yun sa pag-ikot-ikot sa mga ayuda, busy yun na pumunta doon sa kahit anong bansa, busy yun. Wala kayong umasa kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong ni Ted Filon kung may pa ba? May last say pa ba ang presidente natin dito? Wala. Ang focus ngayon ng presidente bangag na ito at itong si tambaluslos na ito, mabagsak si BP Sara kasi natatakot sa 2028 election. Yun ang totoo. Di ba? Huwag na tayong magbulahan dyan. Walang pake ang ating presidente at itong House Speaker dito sa PhilHealth. Kaya nga sabi ko, instead na ito yung tututukan sana, yung mga nakaraang buwan, ngayon pa napatapos na ang di kawawang bayan talaga. Kawawa tayo. Busy sila sa kanilang busy sila sa ganyan eh. Di ba? Busy sila. Yan tuloy. Kawawa tayo. Ito yung dapat tutukan natin. Ito yung mga tunay na problema dapat natin isolve. Wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or na talaga ingay na po ang Charmaine Labitan, hello po. Good afternoon. mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. Senator, meron pong school of thought na sinasabi na kapag nag-veto dito, itong line item na ito sa budget ang presidente, kumbaga po, binito niya ang provision na ito, mangangahulugan daw po na ang appropriations ng PhilHealth. Mukha yatang tama si Tropang Pasaway. Basta Marcos talaga Pangulo, pahirap sa bayan. Totoo, yan. Dalawang Marcos na tayo, pahirap talaga sa bayan di ba? Parang totoo yan Ay magiging yung appropriations ng 2024. Is that possible? Is that, ba ang doon? Ang pwedeng mangyari po, sir? Mas malabo yata na theory yun para sa akin kasi
zero na, wala ka ng dahilan na i-line item dito kasi nga wala nang gagastusin. Tapos ibibito mo yung line na yon to restore the amount of the past year. Wala sa rules yun. Ang sa rules natin, if we cannot enact a budget, Okay. then the last year's budget is deemed reenacted. But ito kasi we are able to enact the budget except that zero yung isang line. Siguro nga I think ito nabigla ko lang naisip to, Ted, no? I think this is the better theory. Kaya rin retain pa ang PhilHealth diyan at binigyan ng halagang zero. Baka para lang may bahay siya, pwede siyang lagyan ng presidente in the future kung may savings. Galing sa iba. Kung may savings galing sa ibang item. Opo, kung may savings, pwede po na ponduhan niya bilang subsidy yung PhilHealth. Sa tingin ko, Okay. pero ang ginagawa kasi diyan kadalasan, hindi mo sinisiro para may bahay pa yung, para ang tawag niya may bahay yung item. Dapat sana iniwanan namin ng 1 million pesos o 10 million pesos. Okay. Opo. Sinihiro, kaya medyo yan isang kailangan ko pang magkonsulta sa mga budget experts kung ang Opo. zero ba ay pwede mo bang dagdagan. O kaya, sabi nga po ninyo, hindi pa ho ninyo lubusan na aaral, no? Ang mga provision dito, baka may mga singit na naman special provision. Kasi kung may koleksyon ang Bureau of Internal Revenue sa excise tax, sa sin taxes na ito, sa sin products, baka naman pag nakolekta yon, ang presidente magmando, ilagay mo yan dyan sa PhilHealth. Is that possible? O maliban na lamang kung may provision ngayon na nakasingit na specific itong sin tax for next year, may ibang pupuntahan. Ganito kasi Manong Ted, yung bottom line ng suma total na gastos parehas hindi gumalaw yung bottom line. So ibig sabihin yun, yung kinuha sa PhilHealth na galing sa sin tax collection kasi collected na yan ay pumunta sa iba. Oo. Ibang gastusin. Therefore, kung meron ka pala biglang makukunan at ibabalik mo sa PhilHealth, manggagaling na yun sa savings ng iba. Kasi Oo nga. all accounted for na Tama. At, Opo. kung ano man yung kinolekta, ito na rin ang gagastusin. Mangungutang pa nga Opo. Mangungutang pa nga para sa ibang gastusin So, yun po. Ganun po yung mangyayari dyan. Okay, kasi nga yung 6-point-something trillion pesos specific yun, hindi naman po nabawasan yun Yung pa rin, di ba? Yung amount, yun. Okay. Yung bottom line, yung suma total ng gastusin, parehas din. Umiba yung purposes. Opo. So, merong pagkakagastusan pa rin yung kinuwang 70 billion na yun. Pumunta nga sa iba. Opo. Yun po ang hindi nyo alam kasi hindi kayo nasagot during the interpellation. Correct. At maintindihan ko rin yun kasi nung pagtanggal na nung 74 billion, ilalagay siguro yan sa isang pool na funds na available. Tapos doon nila kinuha yung mga pang DPWH, pang DND. So doon ako kunin kaya hindi mo masabi. Sa totoo lang, ang laki-laking pera nitong pinag-usapan natin, no? Billion ito. Tapos ang dali-dali lang nilang kunin itong 72 billion tapos ilagay dito sa DPWH kung ano-anong mga detalyeng mga ganyan ba. Sabi ko, tama talaga yung isang nagsasabi doon na itong administrasyon ni Marcos ngayon, ang gulo-gulo talaga. Ang gulo. Tama talaga yung sinabi ni BP Sara na itong administrasyon ni Marcos, walang master plan. Walang master plan. Basta kay budget, walang master plan. Di ba? Hindi pinag-isipan ng maayos. Kaya nga, totoo ang sinabi ni VP Sara. Si Bongbong Marcos po ay hindi marunong. Totoo yan. Hindi marunong si VP Sara. Okay. Ay, hindi marunong si Bongbong Marcos. Yan ang sabi ni VP Sara. Tama si VP Sara.
hindi ka marunong, Bongbong Marcos, sa totoo lang. Oh, hindi ka marunong. Kasi kung marunong ka, ang presidente po ay meron pong karapatan mag-impluwensya sa kanyang mga senador at sa mga kongreso na ito pong gagawin natin. May political will. Wala eh. Bangag yung pag-iisip, ayan tuloy, magulo yung budgeting. Magulo. Grabe. Cap Elzar, yung ating moderator, hindi nga marunong. Correct. Oh. Hindi masabi agad kung merong one-to-one na transfer. Opo. Sige. DPWH, Senator, ang proposed under the NEP is only 825 billion. Pero po, ang resulta nitong inyong BICAM na ito ay dagdagan ng 288 billion. Mas malaki pa ito sa mismong budget ng ibang departamento. Mas malaki pa yan sa budget mismo ng DA. Opo, mas malaki pa ito sa iba pong budget ng ibang departamento. Sir, ba't na naman nangyari to? Yun na nga, isang tanong din po yan, Ted. Actually, mayroong ang aligasyon at ito, ini-examine pa namin, may aligasyon na mas malaki pa siya sa budget ng entire education sector. Babantayan na, kaya nga pinapasuma total ko yung sa education sector. Wala talaga, magulo Sa mga talaga. malalaking educational institutions, tama, mas malaki nga si infrastructure kaysa sa Sa education. totoo lang, hindi ito nangyari sa panahon ni former President Duterte. Opo, kasi 1.1 trillion na eh. Ang DepEd, 748 Malaki. billion lang eh. Correct. Correct. Ang laki nga masyado. Wala. Gayahin nyo yung mga Duterte, yung budget, nakalaan na po. Nakaprogram na lahat. Diyan yung estimated lang. Ito yung budget, estimate lang. Paano nyo matutulungan yung taong bayan yan? Kulang pa tayo sa detalye. I'm Opo, sorry to okay. say, kasi nga umingi Opo. tayo ng detalye. Opo, kasi po, under the Constitution, dapat ang may pinakamalaking budget ay edukasyon. Correct. Kaya nga unang tanong ko yan sa nung nalaman ko lumampas na ng 1 Wala. Maraming ang nagsasabing mga political experts, itong administrasyon na ito, mahina ang budget ng Department of Education. Kaya nga, dismayado itong Department of Education Secretary ngayon. Sino yung Department of Education Secretary? Nagpalabas siya ng parang hinanaing niya sa social media, no? Na nanghihinayang, na dismaya siya sa budget ng Department of Education. Kasi po, maliit ang budget. Sobrang liit po ang budget ng Department of Education. Sabi nga ng iba mga eksperto, itong administrasyon na ito, hinahayaan nila ang taong bayan na maging mahina sa utak. Kasi gusto nila ayudahan lang ng ayudahan itong taong bayan. Bahala na yung utak natin na BO na mga utak lahat ng taong bayan. Kasi sa kanilang sariling pang-interest. Yun. Ayaw nilang maging matalino ang taong bayan dahil natatakot sila. Baka mabuking sila sa kanilang mga kabalastugan. Yun ang totoo. Ayaw nyo maging matalino ang mga tao kasi gusto nyo nakangangalang lahat, ayudahan lang ng ayuda, mag-a-agree. Di ba? Yung mga uneducated na mga kababayan natin, yung walang mga aral, walang eskwela, hindi nakapag-aral, kung bibigyan nyo na yung ayuda na yan, matutuwa na yan. Pero yung mga matatalino na alam nila kung ano yung katotohanan, si Angara nga pala, si Senator Angara, nadismaya si Angara sa sobrang liit ng So ayaw na, gusto nila maging mangmang lang lahat ng mga taong bayan para kung ayudahan ng ayudahan, sige, iboboto ka namin sa susunod. Hindi yun ganyan. Dapat, ang taong bayan, dapat education is yung uunahin natin para maging matalino po ang kapwa natin na mga mag-aaral. Sila itong mga kabataan natin will be our future leaders. Di ba? Yun. Pero anong ginagawa nila? Wala. Yun yung infrastructure. Sabi ko sa staff ko, pakisumatotal ninyo yung mga educational institutions kasi hindi dapat malampasan yun. At basta looking at the budgets ng mga malalaki, CHED, DepEd, TESDA, lampas si DPWH doon sa tatlong yun. So,
mahirap nang habulin ng mga small educational institutions nun, like PNPA, PMA, Maritime Academy, may mga kung kahit isuma total natin, siguro idagdag natin yung sa budget ng education. Ayan, tapusin na natin yan kasi at the end of the day, itong pinag-usapan natin, budget ng Pilipinas. Napapansin po natin na ang budget po na ito ay sobrang gulo po. So this reflects the kind of administration ni Bongbong Marcos. Okay, so importante po na tayo po ay alamin natin kung sino yung karapat-dapat nating iboto. Ha? Kagaya ni Pastor Apollo Kibuloy, yun dapat ang iboboto natin, ha? Yung may exhibit ba? Marcoleta, yun dapat. Yung mga talagang alam yung batas at alam yung mga anong dapat ibibigay ng taong bayan.